In my whole life, di pa ako nakapasok sa isang Filipino home dito sa Pilipinas na merong active smoke detector. At aminin ko na rin na kahit sa bahay ko ay wala pang smoke detector. Baka kayo rin wala. Kung kaya't bumili ako ng smoke detector at syempre ang binili ko, smart. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Sa Section 7, paragraph D2 ng ating fire code, nakalagay talaga dyan na kailangan merong naka-install na fire alarm system sa lahat ng mga building. Hindi naman sinabi ng batas na exempted ang kabahayan sa requirement na ito. During inspection naman ng Bureau of Fire Protection, pwede kasi tanggihan ng mga may-ari ng bahay na papasukin yung mga bumbero natin unless merong court order or okay lang sa mga may-ari ng bahay. Although, during the granting of the building permit para sa mga bahay, pwede i-require ito, but in practice, hindi ito ginawa. Mas inuna ng mga pamilya ang ibang pangangailangan. Sa isang survey few years ago para sa fire alarm system manufacturer Honeywell dito sa Pilipinas, nakita na 17% lang sa mga Filipino homes ang merong fire alarm systems kumpara sa 97% ng mga commercial buildings. Although, in the same survey, 84% ng mga Filipinos nagsabi na fire is considered second top threat to physical threat next to earthquake. O na, sabi ko, ngayon lang ako maglagay ng fire alarm system kahit nasunugan kami in 2014. Itong nabili ko ay isang generic Wi-Fi smoke detector using the Tuya platform. At mura na lang ang ganito kasi maraming ginawa na ganito sa ating butihing friendly neighbor, China. When it comes to connectivity, dalawang klase ang available ngayon. Either tulad nito na Wi-Fi that can directly connect to our router or yung gumamit ng Bluetooth or Zigbee that requires a hub to connect to the router. Habang wala ng extra gastos ang ganitong Wi-Fi smoke detector, pero shorter ang battery life nito dahil sa consumption ng Wi-Fi connection. Habang nangangailangan ng hub ang Bluetooth or Zigbee smoke detectors, aabot mahigit sa 1 taon ang baterya nito kasi low energy consumption ang Bluetooth at Zigbee connections. Sa presyo naman, mas mura ang isang tulad nito kaysa gumamit ng Bluetooth or Zigbee. May dalawang klaseng smoke detectors. Yung una ay tinatawag na ionizing smoke detector na gumagamit ng radioactive element americium para sa pag-detect ng smoke. Yung bago tulad nito ay gumamit ng photoelectric sensor sa pag-detect ng smoke. Ang ionizing smoke detector ay mas effective sa pag-detect ng flaming fire while yung photoelectric ay mas mabilis mag-detect ng smoldering fire. Ang flaming fire ay kunti lang ang smoke at merong visible na apoy while yung smoldering fire ay yung puro lang usok ang makikita. Kaya both types of smoke detectors are advisable to be installed sa bahay natin. Sa region natin, mas madali makabili ng ganito at mas mura. Yung ionizing smoke detector ay marami doon sa amin, sa States. Ang smoke detector nito ay very compact and lightweight, pero pulido pagkagawa ang body niya. Ang diameter nito is about 8 centimeters. Ang height nito ay 38 mm hanggang sa taas nitong vent tower niya. Aside sa vertical vents dito sa gilid, meron ding mga pores dito around na pwede rin daanan ng usok in 360 degree direction. Meron tong test button and at the same time indicator light na rin ito, and every 40 seconds nag-blink ng blue tong LED indicating that it's online. Pag i-press natin to, so that was a testing. Okay, short testing lang.
Then sa gilid nito, meron siyang hole para sa kanyang reset. You need a pin to push the switch inside para ma-reset ang device for pairing. Then sa base ito, nakakabit ngayon ang kanyang mounting plate. If tanggalin natin to, makita natin ang compartment dito para sa AAA battery, dalawang battery. Meron pa ito isang button dito. Button ito. Ito ay tamper alarm button. Kung itong smoke detector naka-attach sa kanyang mounting plate, na-release itong button dito and it will trigger alarm. So sa ngayon, naka-off ang tamper alarm doon sa app. Dito sa hole na ito, yung tatlong holes, ikabit ang mounting plate. Then, idikit natin ito sa ceiling. Pwede rin natin i-screw ang plate doon sa ceiling, doon sa pamamagitan nitong dalawang holes dito, or use this generous size na 3M double-sided sticker. So ganito ang mangyayari sa kanya sa ceiling. Pagtanggalin natin, push natin, i-twist natin ang device, then remove kung naka-attach na to sa ceiling. This is made of ABS plastic, yung kadalasan na material ng mga Xiaomi products. So matibay ito, and most of all, it's fire retardant. Kailangan mo mag-download ng Tuya app or Smart Life app to pair with this device. Then create an account for either app and open and log in on the app. Using a PIN, press the reset button for more than 5 seconds. The LED indicator here flashes and starts the network configuration automatically. Otherwise, configure the app with the network manually following the instruction manual. Let's add a device. Okay. Continue. Okay, nagsisearch siya. Tingnan natin kung detect. Naka-pairing mode na to eh. It's blinking quickly. Smoke detector is detected. It's pairing now. Nag-alarm it's because yung button dito is naka-release kasi siya. So, ilagay natin ang kanyang plate para mag-stop ang alarm. Okay. Check. Okay, ito yung record niya. Automation record. So, tamper alarm yung unang pag-record. Smart is yung you create a smart scene. So, wala pang smart scenes yan. Settings. Ang battery level ko is 51% kasi hindi ito bago yung battery. Hindi bago ang battery. Okay, so 51% siya. Smoke alarm, low battery alarm, and tamper reminder is naka-on. Okay. So I can turn off muna sa tamper reminder para hindi tayo ma-distract. So yun, set na. Dito naman tayo sa Google Home. Wala pa dito yung smoke detector kasi di pa na-add yung Tuya account dito sa Google Home. So, I have to link Tuya to Google Home. Tingnan nyo dito sa mga link services. Wala pa ang Tuya. Ang Smart Life andito na. But, I have decided na gagamitin ko is Tuya instead of Smart Life. Okay, continue. Linking. Then, agree the linkage. So, nag-link na siya. Yan. Add a smart home. Okay. Add to room. Lagay ko muna to dito sa my living room. In the meantime, done. Tingnan natin sa mga devices. Living room. Ayan. Smoke detector. Dito na. I-open that. Ang naka-indicate ang makikita lang dito sa Google Home ay yung battery level. It cannot control the smoke detector. Nilagay ko na dito yung double-sided na sticker. Now, na
turn on ko na rin yung tamper alarm. So isubukan natin. Tatanggalin natin tong smoke detector from the mounting plate kung mag-alarm ba. Yun. Nag-red siya. Flash. Iba kita ng sound. Okay. Wala palang sound doon sa ano. Walang sound dito sa device, but on my phone, andito ang notification. So ito na, nag-remind siya na merong natanggal yung smoke detector from the mounting plate. So nagsa-sound siya. So dito lang pala sa phone. So let's check. Okay, kalagay doon. Kita mo may ano siya, may notification tamper reminder. So itong maganda niya, kahit wala ka sa bahay, malalaman mo kung may mangyaring sunog. Try natin ang smoke detector. So magsindi ako ng candle. Okay. Then papatayin ko yung ilaw para sa yung flame para siya mag-create ng smoke. Then we'll catch the smoke dito sa ating smoke detector. Okay, let's see. Hindi enough. Hindi siya nag-trigger. Kailangan kasi ng maraming usok to trigger the photoelectric sensor sa loob nito. Otherwise, hindi siya nag-trigger. Try natin itong mosquito killer coil kung kaya ba itong mag-smoke ng marami. Then, tagalin natin. Tingnan natin. Kailangan maraming usok kasi pag kunti lang yung usok makapasok dun sa loob, then hindi mabablock yung ilaw ng LED na siyang mag-trigger sa photosensor. Yun, finally. So, nagtitrigger siya. Ito, hindi mo makita. Then, sa app ko, ano na rin yung cellphone ko. Wala sa app ang pag-off ng alarm. Nasa device mismo ang pag-turn off nito para talaga ma-check mo ang area where the smoke detector is installed. So, to turn that off, press the button. Pero nag-blink pa rin siya. So according sa manual, the only way to stop the alarm from continuing its alarm tone is just to press this button. So tama itong ginawa natin. Ito na completely off na siya. Okay, so at least na-prove na din na nagpa-function siya. Kahit ganun lang ganun lang usok from this mosquito coil. Yun, madali lang. Na-install ko na agad yung smoke detector. Yung LED light niya ay nasa harap dito. Kung bakit dyan ko nalagay, kasi lahat ng mainit na smoke, mainit na hangin ay papunta dyan sa aming staircase. Kasi yung mainit na hangin talagang aakyat yun sa itaas. Kaya kung may smoke naman, dyan pupunta. Kahit odor ng niluluto namin dyan, dadaan dyan sa namin sa staircase. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko nga yan ng exhaust fan dyan para yung amoy ng niluluto namin ay may higop palabas. Nilagyan ko yan. I have also my video for that. Please check in the description for the link. Magaan lang actually itong smoke detector. So, di problema ang pag-attach. Although,
Generally, the preferred location to install smoke sensor is in the center of the ceiling dahil ang usok, init na hangin at ibang combustible products ay aangat sa ating ceiling at kakalat laterally to its side. Follow the instruction manual para sa tamang sukat ng installation. The detecting range of the smoke detector is 20 square meters, so sakop nito ang buong ground floor ng aking bahay. It is advisable to install a unit in every room of our house for optimum coverage. In the future, bibilihin ko naman yung Bluetooth or Zigbee smoke detector at yung ionizing smoke detector kung may mahanap ako para masubukan naman natin. So, mag-subscribe na kayo sa aking channel para masubaybayan nyo ang mga updates. Daghang salamat!